Ikaw ba'y matagal nang naghihirap sa iyong karamdaman, hindi gumagaling at pabalik-balik na lamang ang mga sakit? Kaibigan sa kalusugan, naiibang pamamaraan upang matulungang labanan ang inyong mga karamdaman. Kaibigan sa kalusugan. At ngayon, narito na ang inyong kaibigan sa kalusugan, Mr. Richard Gomez. Magandang gabi lahat ng ating... Ako po si Richard Gomez, inyong kaibigan sa kalusugan. Kasama na naman ninyo ngayong gabi ng Sabado. Tuwing Sabado tayo magkakasama dito sa DWIZ 882 alas 10 hanggang alas 11 ng gabi. Marami tayong pag-usapan, marami tayong tatalakayin, marami tayong pag-aaralan ngayong gabi. Sana'y may matutunan po kayo, may mapulot na aral sa ating mga pag-uusapan ngayon sa larangan ng kalusugan. Kung kayo po'y meron mga karamdaman na nagpapahirap sa inyo sa loob na ng ilang taon, sa loob na ng matagal na panahon, meron kayong iniinom ng mga gamot, subalit after 1, 2, 3 years, 5 years, 10 years, ay para bang hindi naman kayo gumagaling at lalong lumalala inyong karamdaman. Hindi po masama magkaroon ng ikalawang opinyon. Sabihin nyo, bakit umiinom na ako ng gamot ko 10 taon na, hanggang ngayon hindi pa rin ako gumagaling? Sabi ng doktor ko, maintenance daw ito. So, ibig sabihin, hinatulan ako na habang buhay, inumin ko ang gamot na ito. Kung kayo po ay meron ganyang sitwasyon, sabihin niyo po, makinig kayo sa ating talakayan, ha? O kaya naman kami mga kakilala kayo, mga kamag-anak, mga mahal sa buhay, ay maaari niyo pong sabihin sa kanila, makinig na sa DWIZ 882, magkakasama tayo hanggang alas 11 ng gabi. Kaibigan sa kalusugan. Binabati natin lahat ng ating mga tagapakinig sa buong kaupuluan. Ganun na rin po mga tagapakinig natin sa iba't ibang bansa. Tayo napapakinggan sa pamamagitan ng bisa ng internet, www.dwiz882.com. Ibig sabihin yan, tayo napapakinggan with live streaming sa buong mundo. Kung meron kayong mga kamag-anak sa malalayong lugar na naghihirap sa kanilang mga karamdaman, sabihin niyo po, mag-tune in na sila. www.dwiz882.com. In fact, meron tayong live streaming, naka-webcam habang tayo nag-broadcast at napapanood sa iba't ibang bansa, no? Binabati natin si Benji Acargen at si Amelda na Olonga po. Magandang gabi sa inyo at palagi silang nakikinig sa ating mga palatuntunan sa gabi man at saka sa hapon. Kaibigan sa kalusugan. Gusto niyo ba makibahagi sa ating talakayan? Mari kayo magte-text sa ating hotline number 0921-296 at 40. Ulitin ko po, 0921-296 at 40. Ang ating landline ay 470-1750 hanggang 55. Sa ating cellphone, pag nag-text po kayo, pakisabi ang pangalan nyo, taga saan, at ano ang inyong karamdaman, so that I can address you properly. Kung ayaw nyo naman pong i-mention ko ang pangalan nyo on the air, sabihin lang po ninyo, don't mention my name. May karamdaman ka ba? Magpunta sa ating free consultation sa Monumento, Caloocan, Tuesday and Saturday, 8:30 a.m. to 12 noon. Ports Floor, Real Bank Building, EDSA Monumento. Mula sa rotonda ng Monumento facing EDSA, makikita ang Mercury Drug, kasunod ng PS Bank at kasunod ang Real Bank. Sa Monumento, ating free consultation ay tuwing Martes at Sabado. Alas 8:30 na umaga, nagsisimula ang ating lecture. Pagkalipas lang minuto, nagsisimula naman ang ating consultation. Huwag po kayong darating na alas 8:30, mas maganda a few minutes before para makapagpalista kayo at makadalo sa ating lecture. Sa lecture po, 99% ng inyong mga katanungan ay masasagot. Yung 1% po sa consultation na ninyo itanong. Yung mga malalakas ang loob na late po dumarating sa lecture, pagdating na consultation, pagkahaba-haba ng kanilang mga katanungan. Dahil hindi nila nadinig ang kasagutan sa kanilang mga katanungan doon sa lecture. Isipin na lang po ninyo, ha? Kung may 30 tao na nasa lecture, edi nasagot na lahat ang kanilang katanungan. Pero kung 30 tao na late sa lecture,
or hindi nakinig sa lecture, 30 tao po yan pagdating na consultation sa akin, ulit-ulit po ang kanilang mga katanungan. Natanong na isa, tatanong uli ng pangalawa at pangatlo. Kaya mas maganda kung mag-attend kayo ng lecture, nandun po, mas mauunawaan ninyo ang ating mga tinatalakay. Piker, the world's most powerful natural antioxidant, is here. Piker helps detoxify the body by disposing many unwanted waste products and toxins. Piker helps fight free radicals in the body, thus helps slow down aging and age-related diseases such as arthritis, high blood, diabetes, Alzheimer's, and other dreaded and debilitating diseases. Discover the wonders of curcumin, extracted from Luyang Dilaw, and piperine, extracted from Siling Mahaba. Piker, the most advanced formulation of an ancient treasure, now available nationwide. Kaibigan sa kalusugan. Ang Picure ay hango sa dalawang halamang gamot. Mula sa luyang dilaw na ginagamit na ng libon taon laban sa iba't ibang karamdaman, inalam natin dyan kung ano ang components niya na responsible sa kanyang healing properties. Alam niyo po, nalaman natin na ang luyang dilaw ay napakaraming components at ang pinaka-importante dyan ay yung tinatawag na curcumin. Hindi po turmeric. Ang turmeric yan ang English ng luyang dilaw. Yung mula sa turmeric o mula sa luyang dilaw, in-extract natin ng curcumin. Bali, 0.5% ng turmeric, makukuha natin ng curcumin. Doon po sa curcumin na yan, ano? Yan ngayon ang nakita natin na responsible sa healing properties ng luyang dilaw. Ito ay suportado ng mahigit 5,000 clinical studies kung paano nakakatulong laban sa iba't ibang karamdaman. Noong unang panahon, kapag may masasakit ng mga tuhod, nagdidikdik ng luyang dilaw at itinatapal. Kapag may dysmenorrhea, naglalaga ng luyang dilaw at pinapainom. At naalaman natin na yan ay dahil sa curcumin na tinataglay ng luyang dilaw. Ngayon po, in-extract na natin yan. Sa 1 kilo na luyang dilaw, 5 gramo lamang ng curcumin ang nakukuha. At ito po ay may kakayanan lumaban sa napakaraming karamdaman, maging iba't ibang uri ng cancer. Hindi ko po sinasabing cure-all ang curcumin. Ito po ay nakakatulong laban sa maraming karamdaman, ayon na lang po sa mahigit 5,000 clinical studies na ginawa ng napakaraming doctors and scientists sa iba't ibang ospital at iba't ibang laboratorio. Ang curcumin na yan ay may isang disadvantage. Nahihirapan ang katawan ng tao na i-absorb ang curcumin. Kaya ang ginawa natin, ito po ay dinagdagan natin ng piperine na extract naman ng siling haba. Imagine sa 1 kilo na siling haba, 1 gramo lamang ng piperine na nakukuha natin. When we combine them, merong piperine at merong curcumin, so meron tayong Picure na tinatawag. Ang Picure ay isang patented blend. Okay? Ibig sabihin, hindi pwedeng gayahin. Hindi pwedeng kopyahin. Patented po ito, hindi lamang sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Ang inyong pong lingkod, ang inyong kaibigan sa kalusugan, ay merong patent nito sa buong mundo. Ito ay aprobado rin ng Philippine Food and Drug Administration, meaning this is safe and effective. Ito ay nagtataglay din ng US FDA number, meaning ito ay international standard, at ito ay nagtataglay din ng German FDA approval, Food and Drug Administration ng Germany, meaning ito ay otorisado na gamitin maging sa Germany at sa United Kingdom. So ito pong Picure ay bisa po laban sa iba't ibang karamdaman, at ito po'y pinapatunayan na ng libu-libong mga nakinabang nito. Hindi lamang po sa cancer, Actually, balikan ko na lang yung cancer. Ito ay nakakatulong laban sa prostate cancer, breast cancer, o colon cancer. Pero tandaan po natin, we should be very realistic in a lot of things. For example, tatanungin ako isa, paano stage 4 cancer, yung mamatay na, kayang pa bang buhayin? Well, first of all, hindi po ako nagbubuhay sa tao. Hindi rin nga ako nagpapagaling sa tao. Ako yung nagtuturo lamang kung anong dapat gagawin at yung mga hindi dapat gagawin
upang lumaki ang chances ng kanilang survival, no? At ganito rin po, imagine ninyo, isang building na susunog. Dumating ang bumbero para patayin ang sunog. Paano kung late na dumating ang bumbero? Well, mapapatay pa rin ang apoy, pero abo na yung bahay, di ba? Hindi na rin papakinabangan. Ganun din po, kung masyadong malala na yung sakit, huling hibla na lang na hininga bago mo pinainom ng PyCure, wag na po kayo umasa na gagaling po siya, no? Kumbaga, napatay nga apoy, pero abo na rin ang bahay. Kaya, mas maganda kapag may sunog, maaga pa lang tatawag na ng bumbero, di ba? O kaya naman po, kung kayo may karamdaman, mas maaga pa lamang ay nagpakonsulta na kagad. Malaman na kagad ang karamdaman at mabigyan na kagad ng solusyon. May mga bukol ba kayo sa breast? O kahit hindi pa cancer yan, ipakonsulta na ninyo. Magpamammogram kayo o kaya ultrasound para malaman na kaagad. Habang maaga. Kung duda kayo sa resulta o kung sa tingin ninyo ay medyo malubha, magpunta kayo sa inyong kaibigan sa kalusugan. Meron tayong mga free consultations. Katulad ng banggit ko kanina sa monumento ting Martes at Sabado alas 8:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. But please come on time para maka-join kayo sa lecture. Sa monumento, ito po yung rotonda ng monumento, no? Sa rotonda ng monumento, tumingin kayo sa kanan. If you're facing EDSA, look on the right, makita nyo Mercury Drug, kasunod PS Bank, kasunod Real Bank. Nandun tayo sa 4th floor at meron po itong elevator kaya hindi kayo matatakot na umakyat dito. May karamdaman ka ba? Magpunta sa ating free consultation sa Monumento, Caloocan. Tuesday and Saturday, 8:30 a.m. to 12 noon. 4th floor, Real Bank Building, EDSA Monumento. Mula sa rotonda ng Monumento facing EDSA, makikita ang Mercury Drug, kasunod ng PS Bank at kasunod ang Real Bank. Makibahagi sa ating talakayan. Mag-text sa cellphone number 0921-296 at 40 0921-296 at 40 o tumawag sa ating landline 470-1750 hanggang 55. Kaibigan sa kalusugan. Ako po si Richard Gomez, sa inyong kaibigan sa kalusugan. Kasama ninyo sa DWIC 882 tuwing Sabado, alas 6 hanggang alas 11 ng gabi. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa PyCure na nakakatulong laban sa iba't ibang uri ng karamdaman. Diba sabi ko, ito po'y extract ng luyang dilaw. Pwede rin kayong magpakulo ng luyang dilaw. Kasi natanong sa akin pwede bang luyang dilaw na lang, pakuluan at inumin? Abay, pwede po. Diba yun naman na ginagawa 1,000 taon na nakakalipas. Pero dahil 1,000 taon na po nakakalipas, ibig sabihin, meron na mas magagandang paraan. Kung sakaling gusto ninyo maglaga ng luyang dilaw, pwede. Kaya lang, to get the equivalent value ng isang kapsula ng PyCure, kailangan nyo maglaga ng 2,000 baso ng luyang dilaw. O hindi pa, ganito pala. Kailangan nyo uminom ng 2,000 baso ng nilagang luyang dilaw. Paano yung sinabihan ko na uminom ka ng isang kapsula ng PyCure 3 times a day? Pwede ka naman maglaga ng luyang dilaw, iinom ka ng 2,000 baso sa umaga, 2,000 baso sa tanghali, 2,000 baso sa gabi. O kung hindi mo kayang inumin yan, mag-PyCure ka na lang, 1 capsule 3 times a day, makatulong laban sa iba't ibang uri ng mga karamdaman. Iba't ibang, kahit bukol siya or kahit cancer siya. Marami na po natutulungan, hindi ko po kayo pinapangakuan na lahat na makikinig ay gagaling. Hindi po. Pero maaari natin pagtulungan yan. Depende sa reaksyon ng inyong katawan. At ito po, walang psychological effect. Magpunta kayo, dala niyo yung mga ultrasound nyo, dala niyo yung mga bukol nyo. Ay, hindi, bukol. Yung yung mga pagsusuri, kung may biopsy ba yan, kung CT scan, gano'n. Tapos, after 1 month or 2 months, ipapaulit natin ang test. Tingnan po ninyo kung lumilit ba bukol, kung nababawasan ba, o kaya naman minsan hindi kagad lumilit ang bukol, pero ito inada-downgrade mula sa malignant, nagiging benign. Ibig sabihin, mula sa cancer ang bukol,
ay nagiging hindi siya cancer, di ba? So, yun po ang ginagawa natin dito. Either paliitin ng bukol, unti-unti hanggang mawala, o di kaya naman ay ito ay ma-downgrade from malignant to benign. Habang ako po ay naka-on the air, huwag po kayong tatawag sa ating cellphone dahil hindi ko po masasagot ang inyong tawag dahil meron po akong broadcast. Siyempre, ang ating hotline ay 0921-296 at 40. Mag-text po kayo, sabihin ang pangalan at ano ang inyong karamdaman. And then, kung gusto niyo naman po, maaari kayong tumawag sa ating landline 470-1750 hanggang 55. Kaibigan sa Kalusugan. May karamdaman ka ba? Magpunta sa ating free consultation sa Baliwag, Bulacan, Thursday, 9 a.m. to 12 noon, Santiago Clinic, Anyo Street, Poblacion, Baliwag, Bulacan. Malapit sa Baliwag Parish Church at malapit sa Sakto 100. Kaibigan sa Kalusugan. Sa Baliwag, Bulacan, ating free consultation ay tuwing Huwebes, alas 8:30 ng umaga. Ang ating tanggapan ay nasa kanto ng Chico Street, Anyo Street, at saka Racelis Street. Yan ay nasa poblasyon ng Baliwag, Bulacan. Ating tanggapan ay nakabukas Lunes hanggang Sabado, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Subalit tuwing Huwebes na araw ng free consultation, hindi na tayo magkasya sa ating tanggapan dahil sa dami ng ating mga tagapakinig na may mga iba't ibang karamdaman. So, ang ating free consultation ay ginagawa sa Knights of Columbus Building. Alam niyo yung Knights, no? Yung, ano ba Tagalog yung Knights? Hindi naman gabi. Yung K-N-I-G-H-T-S. Knights of Columbus Building. Ito ay nasa compound ng Baliwag Parish Church sa poblasyon ng Baliwag. Ito ay nasa harapan ng St. Mary's College. 8:30 ng umaga, nagsisimula na po ang lecture. Again, mas maganda kung darating sa lecture sapagkat ang hindi dumating sa lecture, napakaraming tanong sa consultation. Nababalahaw na po ang pila dahil sa dami ng tanong dahil late sila hindi dumating sa lecture. So, mas maganda darating kayo sa lecture, ano? Okay. Yun po 8:30 ng umaga ang simula. Pero mas maganda po kung darating kayo ahead of time dahil mahaba na po ang pila. Usually, pag dumating kayo na 8:30, baka pantatlumpu na po kayo. Maganda ang mga alas 8 para una na po kayo sa linya, no? Kukunan pa kayo ng blood pressure, kukunan pa kayo ng blood sugar, igagawa kayo ng catalog nyo, yung record ninyo ba? Para pagdating sa akin, at sa ating kasamahan ng mga doktor doon, meron po tayong mga kasamahan na doktor doon, ay naka-organize na po kayo. Habang nagle-lecture, tinatawag na isa-isa yung mga repeat patients para po sa kanilang consultation na. Ayan, pinapasalamatan natin lahat ng ating mga volunteers sa Baliwag, Bulacan na nakahandang tumulong po sa inyo. Nakikita ninyo ng mga naka-uniform doon ng PICURE. Sila po ay mga volunteers natin. Dati sila may mga radio listeners, may mga karamdaman, gumaling din sila sa kanilang karamdaman, at tuwing Huwebes ay nag-volunteer naman at tumulong naman sa bagong may karamdaman. O baka matakot kayo na kapag gumaling kayo, mag-volunteer din kayo, ha? Hindi naman po. Yan ay nasa inyo na yan. In fact, ang request ko lamang po, no, habang kayo ay gumagaling laban sa inyong karamdaman, ang request ko po ay maghanap kayo ng isa o dalawa, kahit isa lang, na katulad ninyo na may karamdaman din na nadidepress na dati, na gusto po ninyong bigyan ng pag-asa laban sa kanilang karamdaman. Dalhin po ninyo para makabawi naman po tayo sa inyong paggaling. Piker, the world's most powerful natural antioxidant, is here. Piker helps detoxify the body by disposing many unwanted waste products and toxins. Piker helps fight free radicals in the body, thus helps slow down aging and age-related diseases such as arthritis, high blood, diabetes, Alzheimer's, and other dreaded and debilitating diseases. Discover the wonders of curcumin, extracted from Luyang Dilaw, and piperine, extracted from Siling Mahaba. Piker, the most advanced formulation of an ancient treasure, now available nationwide.
makibahagi sa ating talakayan. Mag-text sa cellphone number 0921-296 at 40 0921-296 at 40 o tumawag sa ating landline 470-1750 hanggang 55. Kaibigan sa Kalusugan. Kung kayo po yung magte-text, pakisabi ang pangalan at taga saan kayo at anong inyong karamdaman. If you don't want me to mention your name on the air, pakisabi lang po, don't mention my name. Pero at least ako po, alam ko po yun, di ba? At may announcement po tayo, March 13, Webes sa Baliwag, Bulacan. Meron pong extra pa ha, na consultation na gagawin sa simbahan ng Santo Niño sa Barangay Kalantipay, Apalit, Pampanga. Teka, ito pang Kalantipe ba ito o Kalantipay? Kasi Apalit ang nakalagay eh. Barangay Santo Niño Church, Barangay Kalantipe, Apalit, Pampanga, sa pangunguna ni Kapitan King Salvador. Magandang gabi po, Kapitan King Salvador. Ang nag-organize ay masisipag at mauhusay na sila Bebot at Christy Abriol. Magandang gabi sa inyo dyan. I-text mo nga ako mabuti, Kalantipe, Apalit ba yan? O Kalantipay, Baliwag, no? Para maklaro ka lang kasi alam ko Kalantipay ang spelling dyan eh. At meron tayong callers mula sa Angat din, Angat, Bulacan. Sabi sa inyo, dami nating kaibigan sa Kalusugan, sa lalawigan ng Bulacan. Si Chris Cruz. Magandang gabi sa iyo, Chris. Good evening po. Ang inyong radyo, pakihinaan para hindi mag-feedback. Ayan, Chris, Okay, ano may tutulong ko sa iyo? Ayun po, tungkol sa kapatid ko yung si Lourdes Cruz. Okay, ano po yan? Eh, tinatanong po niya kung pwedeng panggisan niya yung olive oil. Pwede naman. Bakit? Mataas ba cholesterol? Eh, hindi po ba meron siyang gallbladder? Pag may gallbladder, lahat tayo may gallbladder. Baka gallbladder stone. Okay? Pag may gallbladder stone, dapat iiwas siya sa mga mamantika at matabang pagkain. Mas maganda. Kaya nga po, baka po daw po pwede yung olive oil pero kukunti lang ang ilalagay. Mas konti, mas maganda. Pag wala, mas maganda. Kung Okay? hindi na lang, okay lang. Mas maganda pa, di ba? Ganun din. Pwedeng kumain ng baboy, yung taba ng baboy, pero kung wala, mas magandang di hamak. Dahil itong mantika, yung taba, yun ang magpapalaki ng bato ng kanyang abdo. Okay? Sige po. Sige, maraming Sasabihin ko po salamat. sa kanya. Maraming Okay, salamat, thank you po. Chris. At regards kay Lourdes ng Angat, Bulacan. Kaibigan sa Kalusugan. Sabi ni Ana Fe, Kalantipe daw talaga ang pangalan ng kanilang barangay sa Apalit, Bulacan. Apalit, Pampanga, no? Sa Webes, alas 2 ng hapon sa Santo Niño Church. Alas 2:30 pala ng hapon. Santo Niño Church sa Barangay Kalantipe, Apalit, Pampanga, sa pangunguna ni Kapitan King Salvador. Ayan. Tama, Kalantipe, Apalit, Pampanga, sabi rin ni Aida. Sa pangunguna na Bebot at Christy Abriol. Magpunta po kayo doon, magdala kayo ng inyong mga medical records upang malaman mabuti ang inyong karamdaman. And then, ang follow-up check-up po niyan, doon na rin sa Baliwag, Bulacan. Siyempre, no, sa ating Knights of Columbus. Alam niyo po, ginagawa natin yan so that we can share good health sa iba't iba pang lugar. Binabati po natin ating mga kaibigan na nagpunta sa ating free consultation kahapon sa Baguio City. Alam niyo po kahapon, ako po ay nagpunta sa Baguio City at nagkaroon ng free consultation kasama si Dr. Ruiz, ano? Ang pangalan ng clinic natin doon ay Ouch Free Pharma Medica. Ito po ay katabing-katabi ng Victory Liner Terminal sa taas ng Session Road, yung PNR na tinatawag nila. Victory PNR. Ito yung Victory Liner na biyahing Manila. Katabing-katabi noon, may malaki pong signboard, Ouch Free Pharma Medica. Ang inyong lingkod ay nandun kahapon, nagkaroon ng free consultation at ating mga tagapakinig mula sa lalawigan ng Pangasinan at mula sa bayan ng Baguio ay nagpuntahan upang magkaroon ng free consultation. So magandang gabi po sa lahat ng ating mga kaibigan na nagpunta sa ating free consultation kahapon sa Baguio City. At tingnan po natin, mukhang mayo yata ang susunod nating
free consultation doon. Pero anytime, any day pala, no, pwede magpunta ron. Hanapin ninyo si Dr. Ruiz at siya po'y magtuturo sa inyo kung paano gagamitin ang PiCure, SambaCure, Moringa Cure para makatulong sa inyong karamdaman. Kaibigan sa kalusugan. The caller tayo mula sa Quezon City, si Resty Bautista. Magandang gabi sa iyo, Resty. Doc Richard Gomez. Yes, Resty, ano may tutulong ko sa iyo? Nagpa-ECG ko. Ngayon may nakalagay ditong lateral wall ischemia. Hindi ko maintindihan yun. Okay, ilang taong ka na? 68 na ako. Anong nararamdaman mo sa puso mo o sa dibdib mo? Nung una parang yung nanghihina, pero ngayon medyo nakapag-jogging na ako. Okay, kapag magja-jogging, huwag mong pepersahin, ha? Di ba ang ating eto, bigyan kita para mas maunawaan mo yan at ng ating mga tagapakinig, ano? Imaginein mo na lang yung kamao. Okay, isara mo. Okay? Tapos, kung lalagyan ko ng mahigpit na goma dyan sa iyong wrist. Ano ba yung Tagalog ng wrist? Dyan, sa wrist, ano? Yung tadyang. Tadyang ba? Dito, wrist. Itong sa baba ng kamay. Wrist. Yung lalagyan ng relo. Wrist. Imaginein mo na lang, ha, sinara mo yung kamao mo, pero talian ko yan ng pagkahigpit-higpit. Di ba hindi makakadaloy ang dugo, ano? Anong mararamdaman ng kamao mo? Mangangalay. Dahil walang dugo, walang oxygen na dumadaloy. Importante na ang ugat, madadaluyan ng dugo, makapagdala ng oxygen sa kamay mo, di ba? Ganon din sa iyong puso o sa puso nating lahat, dapat nakakadaloy ang dugo, nakapagdala ng oxygen sa buong puso natin, di ba? Pag sinabing lateral wall ischemia, sa gilid-gilid ng puso mo, may mga ugat na hindi nakakadaloy ang dugo. May mga lugar na hindi nakakadaloy ang oxygen at namamatay ang mga heart muscles, yung mga tissues doon maliliit. O baka ninervyos ka na sa sinabi ko, ha? O hindi pa naman dapat katakutan yan. Tama yan, nagja-jogging ka, nag-exercise ka, pero wag pipilitin masyado, bigyan mo ng pagkakataon, makapagpahinga ang puso mo rin, ano? Gaano kadalas ka ba nag-exercise? Yung ginagawa ko ng mga 30 minutes Sa isang linggo, ilang beses? Ginagawa ko ng araw-araw Mas maganda yan kung araw-araw. And isasuggest ko, no? Ikaw ba umiinom ng kape? Hindi ho. Very good. Kasi ang kape ay bawal na bawal sa mayroong diferensya sa puso. Lalo na yung may lateral wall ischemia. Ikaw ba ay kumakain pa ng mga matataba at mamantika o mga pinirito? Hindi na, nagpupurutas gulay na lang ako. Very good. Okay lang, baka yung gulay mo ay pinirito rin, ha? Yung hubang lettuce nakakarayo ba? Anong tawag? Lechugas. Lechugas. Ano ba sa... Lettuce. 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 Alam mo, meron tayong misnomer dyan, ano? Yung rheuma, rheumatoid, ano? Baka tinutukoy mo arthritis. Magkaiba yung rheumatoid sa arthritis. Pero nakakarayuma yan. Hindi nga, hindi nakakarayuma. Yun lang repolyo. Baka tinutukoy mo nga arthritis. Hindi, meron din akong ganun Rayuma? Hindi yan nakakarayuma, baka arthritis. Magkaiba ang rayuma sa arthritis, ha? Yun bang yung repolyo? Rin yan, arthritis. Eto, ganito, ha? Para mas madali natin maunawaan, Resty, ha? 100 klase ang arthritis. Ang 100 klase ng arthritis, iba't iba ang dahilan yan. Halimbawa, yung mga nagkakaedad na, naging lolo-lola na, karaniwan dyan nagkakaroon ng osteoarthritis. Nasisira na yung joints, no? Yan ay dahil sa wear and tear. Yung sa tagal ng ginagamit. Walang kinalaman dyan ng lechugas, walang kinalaman ng repolyo. Yan ay sa paggamit na lang ng 6 na dekada, 7 dekada. Yung mga ganon, di ba? Meron isang klase na arthritis na ang tawag ay gout. Yung gout, ibig sabihin mataas ang uric acid mo. Pag mataas ang uric acid, ito naman, nagiging sanhi ng gouty arthritis. Diyan naman bawal yung mga pagkain ng mga sitaw, bataw, patane, repolyo, munggo, tokwa, toge, ganon. Dito hindi. Hindi naman masyado. So nakuha mo, ha? Magkaiba yung
osteoarthritis, iba yan sa gouty arthritis, iba rin yung rheumatoid arthritis. Ang tinatanong mo kanina, rheuma eh. Walang kinalaman sa pagkain yung rheuma. Rheumatoid arthritis, ha? Masakit. Lahat yan masakit. Pero hindi lahat na masakit rheuma. Sa 100 klaseng arthritis, ang rheuma ay isa lamang. Meron pang 99 na ibang klaseng arthritis. Okay? Lahat yan masakit. Ano bang dapat na herbal sa lateral wall ischemia? Lateral wall ischemia, una, iwasan mo yung mga pagkain na sinabi ko, katulad ng kape, tsaa at mamantika. Meron yung nabibili sa inyo? Meron makakatulong din sa'yo kung ikaw ay magte-take ng Moringa Cure Plus. Moringa. Ang Moringa Cure Plus ay nagtataglay ng PyCure na na-discuss ko nga kanina, and then it has a malunggay extract na nakakatulong magpalakas ng iyong katawan, pati ng cardiovascular system. Magpunta ka sa ating free consultation sa Delta Building sa Quezon City. Sa Wednesday, alas 2 ng hapon na tayo nagsisimula. Thank you. Maraming salamat, Tracy Bautista ng Quezon City. May karamdaman ka ba? Magpunta sa ating free consultation sa Delta Quezon City. Wednesday, 3 to 6 p.m. FIS Producers Co-op, ground floor Delta Building, kanto ng Quezon Avenue at West Avenue sa Quezon City. Makibahagi sa ating talakayan. Mag-text sa cellphone number 0921-296 at 40 0921-296 at 40 o tumawag sa ating landline 470-1750 hanggang 55. Kaibigan sa kalusugan. Sa Wednesday, alas 2 ng hapon na, every Wednesday, 2 o'clock na hapon, ang simula ng ating free consultation sa Quezon City. Ito ay nasa kanto ng Quezon Avenue at West Avenue. Ang pangalan ng building ay Delta Building. Kasing edad ko na po yung building na yan. Dating may sinihan dyan eh. Delta Building sa Quezon City, ground floor. Sa ground floor, hanapin ninyo yung signboard ng Filipino Inventor Society. Ang mga inventor po ng Pilipinas ay merong kooperatiba. At dyan po makikita, Filipino Inventor Society. Ito ay katabing-katabi ng Pizza Hut, ground floor ng Delta Building, kanto ng Quezon Avenue at ng West Avenue. Tuwing Wednesday, alas 2 ng hapon na po nagsisimula ang lecture, kasabay na po ng ating consultation. Huwag po kayo magpapalit na alas 3, alas 4 at tatanungin ako ng sangkaterbang katanungan sa consultation dahil kawawa naman po yung makasunod ninyo. I suggest come on time para masagot po sa lecture ang inyong mga katanungan. Kaibigan sa kalusugan. Inuulan tayo ng mga katanungan dito. Ang sabi naman ni Dulce, hindi naman nagpakilala kung taga saan siya. Ano daw ang maganda para sa mama niya na na-stroke? Katulad na nabanggit ko kanina, Moringa Cure Plus ay nakakatulong para sa problema ng cardiovascular system. Pag sinabing cardiovascular system, problema ng puso, problema ng ugat, no? Ayan. Pag sinabing puso, nandiyan nga yung lateral wall ischemia, rheumatic heart disease, yung mga cardiomegaly o namamagang puso, o kaya naman yung mga atherosclerosis, yung paninigas ng mga ugat sa puso. Nakakatulong ang Moringa Cure Plus. Sabi ng isa, ano daw ang pinakamabisa o pinakamagaling na pang-maintain ng high blood? Sabi ko, unang-una, ayoko ng high blood. Pangalawa, ayoko na ng high blood, ba't ko pa i-maintain yan? Baka ang tinatanong po ninyo, paano gagamutin ang high blood? Sino ba sa inyo, mga kaibigan natin na nakikinig sa radyo ngayon? Sino sa inyo ang may mga high blood? At nagtatanong, ano ang gamot sa high blood? Gusto niyo bang malaman? Simple lamang po, ha? Ang high blood ay hindi ginagamot. Ang high blood ay hindi ginagamot. O, nakuha niyo ang sagot, ha? Ano ang pinakamabisang gamot sa high blood? Ang high blood ay hindi ginagamot.
Ang hypertension or high blood could have 101 reasons. Halimbawa, barado ugat mo sa puso, abay mag-high blood ka. Halimbawa, may chronic kidney disease ka or kidney failure, maring ikaw ay mag-high blood. Kung ikaw ay may diabetes, maring ikaw ay mag-high blood. Kung mataas ang cholesterol mo sa dugo, maaring ikaw ay mag-high blood. Ang high blood ay hindi ginagamot. Ang kailangan nating gamutin ay ang dahilan. Bakit ka nag-high blood? Kung diabetes ang dahilan, yung diabetes ang gamutin mo. Kung ang dahilan ay cholesterol, mataas ang cholesterol, yung cholesterol ang gamutin mo. Kapag ang problema ay diferensya sa kidney, nagpapataas ang blood pressure, yun ang gamutin mo. Kapag ang dahilan ng high blood ay ginamot mo, tanggal ang high blood for the rest of your life. Hindi mo kailangan ng maintenance panlaban sa iyong high blood. May karamdaman ka ba? Magpunta sa ating free consultation sa Bacoor, Cavite, Tuesday, 8:30 a.m. to 12 noon. Maria de Castro Building, Emilio Aguinaldo Highway, Barangay Panapaan, Bacoor, Cavite, nasa harap ng Petron at Pure Gold, Bacoor. Kaibigan sa kalusugan. Ako po si Richard Gomez, inyong kaibigan sa kalusugan, kasama ninyo sa DWIZ 882 tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi. Inuulan tayo ng mga katanungan. Sasagutin po natin ilan dyan hanggat kaya natin. Maaari din kayo tumawag sa ating landline 470-1750 hanggang 55. Sabi ni Rodel Vergara ng Bicol. Bicol driver daw siya, no? Ang sabi niya, pag may lagnat, nanginginig, tapos minsan po namamanhid naman ang dibdib ko. Okay? Tapos hanggang likod, ilang minuto rin po ang tinatagal. Yun pong capsule na yan, good rin ba sa heart? Moringa Cure Plus nga makakatulong. Ito ay nagtataglay ng PyCure. Hindi ito katulad ng kahit na anong malunggay capsule na nabibili dyan. Sapagkat ito ay nagtataglay ng PyCure na isang patented blend. Pero mas maganda kapag ganyan ang sinasabi mo, I would suggest na ikaw ay magpa-chest x-ray at magpa-ECG at dalin mo sa akin ang resulta. I-text mo nga sa akin kung taga-saan ka upang mabibigyan kita ng tamang schedule at tamang lugar ng iyong pupuntahan. My name is Rigel Gomez, the co-inventor of PyCure. I am happy with the many people who gain good health with the help of PyCure. Please help us share good health to more people nationwide. Ako si Richard Gomez, co-inventor ng PyCure. Ang Global Leader Incorporated ay tumatanggap ng barangay at city dealers. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag o mag-text sa cellphone number 0921-296-40. Kaibigan sa kalusugan. Gusto natin magbahagi ng magandang kalusugan sa mas maraming lugar sa buong kapuluan. Meron mga ilang bayan na hindi available ang ating products directly. Ito po pwede lamang sa pamamagitan ng pagdideposit sa BDO at ipapadala natin sa LBC. No? Itetext naman po natin sa inyong pamamaraan. Kung kayo po ay natulungan ng ating PyCure at gusto ninyo mag-share din sa inyong mga bayan, sa inyong mga barangay, magtanong po. Magpunta kayo sa ating lecture at magtanong tungkol sa dealership program upang makapagbahagi kayo ng magandang kalusugan sa inyong mga lugar. Okay, meron tayong callers, sasagutin natin in a short while. Pero in the meantime, ako muna ay magtatanong. Ayan. Ang tawag dito ay text quiz. Kanina nga lang simula pa lamang, nag-text na si Benji, yung pala, pan-text quiz na pala yung kanyang sagot, no? Kaya wala pang sagot, na-head lang siya masyado. Habang ako'y naka-on the air, wag pong tumawag sa cellphone sapagkat hindi ko ito kayang sagutin. Tumawag sa landline 470-1750 hanggang 55 upang masasagot ko po. Kung magte-text kayo, pakisabi ang pangalan, taga saan, at ano inyong karamdaman.
Sa text quiz, magte-text kayo, ilagay niyo ang pangalan niyo, taga saan, at ang tamang kasagutan. Ulitin ko po pangalan, taga saan, at ang tamang kasagutan. Mag-text sa cellphone number 0921-296 at 4 Okay, eto na po, eto na. Ganito ang aking katanungan ha. Maraming sagot sa tanong ko na to. Okay? Kapag kayo ay may diferensya sa puso, meron akong palaging ipinagbabawal sa inyo. For example, naninigas sa ugat ninyo sa puso. Aba, sinasabi ko, bawal ito. Kapag kumikipot na ang daluyan ng puso, ng dugo nyo, yung maugat nyo, dahil punong-puno na ng kolesterol. Sabi ko, aba, bawal din ito. Okay. Kapag may diferensya sa cardiovascular system, karaniwan, meron ako pinagbabawal na 2 bagay. Okay? Isa iniinom, isa ay nakukuha sa pagkain. Textan niyo po ako, ano ang pinagbabawal kong inumin at anong pinagbabawal ko sa pagkain kung kayo ay may diferensya sa puso. 0921-296 at 4. Kaibigan sa Kalusugan. May karamdaman ka ba? Magpunta sa ating free consultation sa Ortigas Pasay, Wednesday, 8:30 a.m. to 12 noon, and Saturday, 2 to 5 p.m., Unit 101 Corinthian Executive Regency, Ortigas Avenue, Ortigas Center. Ikalawang building mula sa likod ng Robinson's Galleria, katabi ng lumang Pilcomsen Building. Dapat po ibibigay niyong tunay na pangalan sapagkat kung kayo ay nag-text at tama ang sagot nyo, you will be required to bring a valid ID. Kung inalagay mo, Juan de la Cruz, magdala ka ng ID mo, ng pangalan ay Juan de la Cruz. Ang ating winner ay bibigyan natin ng isang bote ng Moringa Cure Plus na nagkakahalaga ng 900 pesos per bottle, 30 kapsula na ito. Tingnan nyo naman nag-text na iba. Kaya lang kulang Sabi ko, kung may diferensya sa puso, meron akong pinagbabawal na inumin. Give me 1. At meron pinagbabawal na kainin. Ano naman ito? Marami nagte-text. Tignan po natin kung sino nakakaalala na aking mga payo. Pero sa text lang yan, hindi pwede sa call yan. Sagutin muna natin ang call ni Cecil Ventura ng Caloocan. Magandang gabi sa iyo, Cecil. Magandang gabi po. Ano po ba itutulong ko sa inyo? Kasi hindi po ako normal na nadudumi. Gaano kadalas ka sa isang linggo nakakadumi? Siguro twice lang ganyan. Twice lang? Ilang taon ka na? 58 po. Kumakain ka ba ng prutas at gulay? Hindi po. Ay, prutas po. Gulay, pili lang po. Halimbawa, sa isang araw, kumakain ka ba ng prutas araw-araw? Saging, ganyan. Sakto. Pampatigas pa lalo yan ang dumi. Eh di lalo ka mahirapan dumumi. Sa isang araw, gaano kadalas ka kumakain ng gulay? Hindi po Alam mo na ngayon. Cecil, alam mo na ngayon ang dahilan kung bakit hindi ka nakakadumi regularly, no? May gamot po ba akong... Meron. Araw-araw, kakain ka ng prutas at gulay. Hindi, isa ko po. Isa gamot niyo po. Meron ako mairereseta sa iyo, pero kailangan pa rin ang proper diet at exercise. Ganun po. Oo. Mahirap yung palagi tayo nagre-rely sa mga bagay na iba na kaya naman natin bibigyan ng solusyon. Pasensya na, Cecil, but I'm very practical sa aking mga approach, Halimbawa, nahihirapan dumumi, constipation, kailangan mo talaga kumain ng prutas at gulay sapagkat ito ay magsisilbing panglinis ng iyong katawan, panglinis ng iyong bituka, upang lumabas ang mga dumi mo. Okay? So, ang suggestion ko sa iyo, kailangan mo nang kumain araw-araw. Ngayong araw na to, kakain ka ng kamote. Bukas, may kakain ka ng mangga. So, susunod, kakain ka ng papaya. Yung ganon. Dahil ito ay magpapaluwag ng dumi mo. Dapat, Ay, sir, may tanong po ako. Kasi teka, tapusin ko muna yung sagot natin doon, Sige po. Kailangan ka rin kakain ng gulay araw-araw din. Gano'n ka ba kalaki, Cecil? Matangkad ka ba? Maliit lang? Mga 5'3" po. Malaki ba ang katawan mo? Hindi naman po. Kailangan mo ng at least 1.5 litro ng tubig araw-araw. 1.5 litro ng tubig, ibig sabihin niya mga 6 to 8 glasses, gano'n,
Kung kayong pa ng 2 litrong tubig araw-araw, mas maganda. Nakakatulong din sa iyo kung ikaw ay magsasamba Cure Plus na nagtataglay ng PyCure, makakatulong para sa colon detoxification and cleansing. Ganun po. Alam mo ba yung ating tanggapan sa Caloocan? Opo, yung sa monumento po. That's Alam ko po yung correct. monumento. Oo. Tama. Ano Alam itong ko ikalawang po yan. katanungan mo? Yung po kasing kaibigan ko, gusto ko pong isama din pag pumunta po ako. Kasi may gamot po ba yun sa vertigo? Vertigo? Bakit? Nahihilo ba siya? Opo, na-hospital po yun eh. Ang finding po sa kanya, vertigo daw. Nung siya ay na-hospital, anong ginamot sa kanya? Yung anti-gamot ng vertigo, ganun po. Pero tinigil na po eh. Kaya lang, sa ngayon, hindi siya normal pero may po siyang nahihilo, nasisilaw yung pagmaaraw, ganun. Teka, baka 2 sakit na yung tinutukoy mo, ha? Yung palagi nahihilo, vertigo yan, ano? Opo. Yung nasisilaw naman sa liwanag ng araw could be another problem. Magpunta siya sa ating free consultation sama mo. Opo. In the meantime, pwede mo na siyang painumin ng Moringa Cure Plus. Sasama ko na lang po siya pagpunta ko po dyan sa Kwan. That's correct. Oo. Opo. Maraming salamat sa iyo, Cecil, Sige, ha? salamat po. Tandaan mo yung payo ko sa iyo para masolve Opo. yung constipation. Opo. Sige po, thank you. Kaibigan sa kalusugan. Makibahagi sa ating talakayan. Mag-text sa cellphone number 0921-296 at 40 0921-296 at 40 o tumawag sa ating landline 470-1750 hanggang 55. Kapag mag-text po kayo, pakisabi ang pangalan, taga saan at ano inyong karamdaman. Kapag problema sa puso, nagbabara ang ugat, namamaga ang puso, may singaw ang puso, palaging sinasabi ko po, iwasan uminom ng ano. Ayan. At huwag kumain ng ano. Yan ang ating text quiz. I-text sa 0921-296 at 40. At tandaan po ninyo, hindi po cure-all ang ating mga nire-reseta sa inyo at binabahagi sa inyo. We are very realistic kung ano po ang pwedeng gawin, gagawin natin. Kung ano hindi pwede, sasabihin ko rin po sa inyo. Marami po mga radio listeners natin ang may karamdaman at sinasabing, sabi ko, magpunta kayo sa ating free consultation. Sabi niya, malayo po, hindi ako makalakad. Mahirap naman po kung ako pa magpupunta sa inyo dahil sa dami po nating mga radio listeners. Kung gustong gumaling, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Sabi naman ng isa, ipagdarasal na lang daw po niya. Importante po ang magdasal, pero kailangan po ng gawa. Tandaan po natin, alam niyo yung kwento ng 2 bata? Hinahabol ng leon. 2 bata, nagtatakbuhan sila dahil hinahabol ng leon. Sabi ng isa, sandali, lumuhod tayo at magdasal. Sabi naman isa, bahala kang lumuhod at magdasal. Ako'y tatakbo habang nagdadasal. Huwag niyo sabihin na walang pananampalataya 2 bata. Pareha sila may pananampalataya. Pero yung isa, gagamitin lang pananampalataya at walang gawa. Yung isa naman, sasabihin ay, may pananampalataya na siya at meron pa siyang gawa. Sino kaya doon na makakaligtas? Yung lumuhod na lang at nagdasal para hindi siya kainin ng leon? O yung tumatakbo habang nagdadasal para hindi siya abutan ng leon? Ganon din po sa ating mga karamdaman. Kung gusto nyong gumaling, magdasal po kayo habang gumagawa ng paraan. Kaibigan sa kalusugan. Sa ating pong mga lugar na ina-announce, meron tayong free consultation. Sa ating free consultation, mas maganda kung dala ninyo inyong medical records. Ayan, dala nyo ang medical records nyo upang may basihan tayo sa ating talakayan. At meron ding lecture. Malalaman, makukuha ang sagot sa 99% ay inyong mga katanungan. Yung 1% po, itira na ninyo sa akin during the consultation natin. Usually, pinapabalik ko kayo after 1 month or 2 months, follow-up check-up. Kung ano yung laboratory nyo, sabihin mataas ang cholesterol, kung ang maximum niyan, 200, kunyari 230, 250, after 1 month, papabalikin ko kayo, dala na ninyo ang laboratory test ninyo. Pag sinabi kong bawal ang ganito, bawal ang ganon, sundin po ninyo.
Yung iba po kasi gusto lang iinumin yung reseta, i-reseta natin, pero hindi naman susundin yung mga ipinagbabawal natin. So kung gustong gumaling, sundin po ang ating mga payo. Dinasabi ko pa nga simple-simple lang po yung approach natin Itinuturo natin sa marami natin mga tagapakinig. Kaya hindi ko masabi, mamaya na lang pag sinagot na natin ang text quiz. Caller natin si Ami ng Las Piñas. Magandang gabi sa'yo, Ami. Magandang gabi po. Ano po may tutulong ko sa inyo? Mataas ang kolesterol. Gaano kataas ang kolesterol? Kainin. Gaano kataas ang kolesterol? Hindi ko po basta sabi mataas lang ang kolesterol. Naku, may numero yan. Hawak mo ba yung lab test mo? Andun po sa anak mo. Okay. Naunawaan ko po dahil marami sa atin ang pagkatapos mag-lab test, isinasubmit lang natin sa doktor, di ba? Opo. Tapos sabihin, mataas ang kolesterol mo, ito reseta mo, inumin mo. Ako po, pag nagpakonsulta kayo sa akin, hindi ko sasabihin na mataas o mababa. Opo. Sasabihin ko po, ano ang normal? Kunyari, sinabi ko, kolesterol dapat maximum 200. Ikaw, nasa 240 ka na. Lampas ka na ng 20%. Opo. Para alam po ninyo eksaktong numero. Tapos, after 1 month, ipapacheck uli natin yan. 210 ka na. Lampas ka na lang ng 5%. Hindi po ako hihinto sa 200. Gusto ko mga 175, 160 para may allowance pa kayo. Kapag mataas ang kolesterol, may mga bagay na bawal sa inyo. Opo. Kaya lang hindi ko pa po masabi kasi yun ang sagot sa ating text quiz Okay po ba? Maya-maya ko na lang sagutin? Opo. Dahil yung, pag sinabi ko po yan, alam na ng mga listeners natin na sasagot sa katanungan ko kanina. Opo. Sige po. Alam niyo po ba yung ating free consultation sa Alabang? Saan po sa Alabang? Ang ating free consultation sa Alabang ay matatagpuan sa 2nd floor ng Estrelita Building, Montellano Avenue. Alam niyo yung Montellano? Parang dyan sa may Honda. Honda ba yun? Sa may palengke? Palengke. Papunta dun sa SSS Alabang. Yung huling-huling kanto bago ka makapasok ng SSS. Opo. 2nd floor nun. 2nd floor. Hindi sa SSS Opo. bago umabot ng SSS. 2nd floor, Estrelita Building. Nandun ako tuwing Martes, alas 2 ng hapon. Opo. Bibigyan kita ng listahan ng mga bawal, yung mga dapat at hindi dapat. Okay? Sige po. Salamat po. Maraming salamat, Ami ng Las Piñas. Kaibigan sa kalusugan. Ayan, at meron pa daw nag-text naman. Maganda tong kasagutan niya, no? Kaya lang, hindi ko pwedeng i-announce dito sapagkat may nauna na sa kanya yata, no? Ito na. Ito na po ang ating kasagutan sa ating text quiz. Inulan tayo na napakaraming kasagutan. Maraming nagbigay ng tamang sagot pero kulang. Marami din nagbigay ng tamang sagot na kumpleto. Subalit ang hinahanap ko ay ang unang makakarating na text sa ating cellphone. Kapag ang puso, ay kapag nagpa-ECG kayo o nagpa-X-ray kayo, sinabing may atherosclerosis or hardening of the arteries diyan sa puso ninyo, tumitigas sa ugat sa puso. Ito na yung sagot sa text quiz, Sinasabi ko, huwag uminom ng kape, huwag uminom ng tsaa. Anong klaseng tsaa? Black tea, green tea. Ayan. Anong klaseng kape? Lahat ng kape, maski organic, maski herbal, coffee pa rin yan. Bawal yan, nagpapatigas ng ugat ng puso. Ano pa sinasabi ko? Huwag kumain ng mamantika at matatabang pagkain sapagkat lalapot ang dugo at lalong mahihirapan dumaloy. Tataas ang kolesterol. Ano ba sa Tagalog ang kolesterol? Mantika sa dugo. Kung mataas ang mantika nyo sa dugo at mahilig pa kayo sa pinirito, di lalong dadami ang mantika sa inyong dugo. Kaya't maraming nagbigay ng tamang kasagutan. Ang unang-una nagbigay ng tamang kasagutan ay taga Muntinlupa City. Taga Muntinlupa. Ang sabi niya, bawal ang kape at matatabang pagkain. Palakpakan natin si Lucina Narzabal.
Congratulations kay Lucina Narsabal ng Muntinlupa City. Magpunta ka sa Martes, ikaw ay makakatanggap ng isang bote ng Moringa Cure Plus. Nagkakahalaga ng 900 pesos, 30 kapsula. Bring a valid ID at maghintay ka rin sa ating confirmation text message. Sa ating mga consultation, merong available na products doon. Maaari na po kayong bumili. Kasi sabi ng iba, free lecture, free consultation, nakala nila free po ang gamot. Aba, hindi naman po. Libre na po yung consultation, libre ang lecture, subalit may bayad po ang gamot. Ang PyCure, 720 per bottle, 30 kapsula. Ang Samba Cure at Moringa Cure ay 900 per bottle, 30 kapsula. Ano po ang angkop sa inyo? Malalaman po natin kapag kayo ay nagpakonsulta. Merong iba, 1 capsule a day lang. Iba naman, 2 capsules a day. Sa iba, 3 capsules a day. Depende po sa inyong pangangailangan. Halimbawa, may ovarian cancer. Usually, bibigyan ko na yan ng 4 na kapsula ha. 1 capsule, 4 times a day ng PyCure to induce apoptosis or magpakamatay ang cancer cells. At karaniwan, bibigyan ko na rin yan ng 4 na kapsula, 1 capsule 4 times a day ng Moringa Cure to strengthen the healthy cells. Meaning, 8 kapsula maghapon na yan or 8 bote na sa isang buwan. Ganun po, no? Ang dosage ay depende sa pangangailangan ng katawan. Mas malala ang karamdaman, syempre, mas higit po ang ating pangangailangan. Kaibigan sa kalusugan. Sa lahat po natin mga tagapakinig, yung may mga depresya sa cardiovascular system, tumataas ang blood pressure, nagbabara ugat sa puso, namamaga ang puso, na-stroke, at kung ano-ano pa mga karamdaman, magpunta sa ating free consultation, bibigyan ng sapat na payo sa mga dapat at hindi dapat. Sabi kanina ni Ami ng Las Piñas, mataas ang kolesterol. Sa Tagalog, mataas ang mantika sa dugo. Ano ang bawal? Di bawal ang lahat ng pagkain na may mantika. Bawal lahat ng pinirito. Bawal lahat ng sinangag. Yan. Pwede bang kumain ng manok? Pwede. Huwag mo isama yung taba at hindi pinirito. Pwede bang kumain ng itlog? Pwede. Basta hindi pinirito ha, nilaga lang. At huwag mo isasama yung pula ng itlog. Kolesterol na naman yan. Pwede bang kumain ng baboy? Pwede. Basta yung laman lang. Hindi kasama yung taba. At hindi pinirito. Kaibigan sa kalusugan. May karamdaman ka ba? Magpunta sa ating free consultation sa Baliwag, Bulacan, Thursday, 9 a.m. to 12 noon, Santiago Clinic, Anyo Street, Poblacion, Baliwag, Bulacan. Malapit sa Baliwag Parish Church at malapit sa Sakto 100. Ang ating tanggapan sa Baliwag, Bulacan ngayon ay matatagpuan na sa kanto ng Chico Street, Anyo Street at Racelis Street sa Poblacion, Baliwag, Bulacan. Nasa harapan ng St. Mary's College. Pag naliligaw kayo, hanapin niyo yung mga tricycle driver, nakasuot ng kulay orange, nakalagay PyCure. Sa likod nakasulat, Kaibigan sa Kalusugan. Magpahatid kayo sa kanila, alam na nila yon. Ating tanggapan sa Baliwag ay nakabukas Lunes hanggang Sabado, alas 9 na umaga hanggang alas 5 ng hapon. Tuwing Webes, ang ating free consultation doon, hindi kasya sa ating tanggapan. So a few steps away, merong Knights of Columbus Building. Ito ay matatagpuan sa compound ng Baliwag Parish Church, harapan ng St. Mary's College. Webes, alas 8:30 ng umaga. Please come early sapagkat mahaba-haba ang pila. Magbaon ng tubig, tinapay, biskwit para hindi magutom, mahaba ang linya. Magbaon din ng pasensya para hindi mainip. Asahan na po ninyo, matagal ang linya, mahaba ang pila. Sabi naman isa, bahala na daw mahaba ang pila, gumaling lamang. Sa Bacoor, Cavite, ang ating free consultation ay tuwing Martes, alas 8:30 ng umaga. Ito ay nasa Barangay Panapaan. Alam niyo yung Pure Gold Bacoor? Hindi tayo doon. Okay. Pure Gold Bacoor, may katabing Petron. Harapan ng Petron, napakalaking sign, Kaibigan sa Kalusugan, free health consultation, Martes, alas 8:30 ng umaga. Please come ahead of time. May linya po yan.
Kaibigan sa kalusugan. Sa Bulacan ha, pag nakita niyo mga tricycle driver doon na nakalagay PyCure, eh, hindi po libre sa kayon. Ituturo lang nila sa inyo kung saan ang ating venue. The caller tayo from Quezon City, Wilfredo Barrera. Magandang gabi sa iyo, Wilfredo. Magandang gabi po. Ano po may tutulong ko sa inyo? Yung sir, walang tigil ang sakit ng ulo ko. May diabetes ako eh. Hello? Gaano kataas sa iyong blood sugar? 100, ganyan eh. Anong ginagamot mo sa iyong blood sugar? Ano ako mga herbal? Ay nako. Sa tingin mo, effective ba yung herbal mo? Parang ganun pa rin eh. O, hindi effective kasi kung effective yan, dapat 100 na ang sugar mo. Lang 400. Palagi masakit ang ulo mo. Kapag ikaw may diabetes, ang isang komplikasyon nito, ang mga nerves at ang mga ugat, humihina ang sirkulasyon. Maring sumakit ang ulo. Dapat uminom ka ng Jampirin at Sambacure Plus. Magpunta ka sa free consultation. Alam mo ba yung Delta Building sa Quezon City? Delta po? Alam mo yun? Opo. Di ba sa ground floor nun may Pizza Hut? Anong araw yun, sir? Wednesday, alas 2 ng hapon. Wednesday, alas 2 ng hapon. Ground floor hanapin mo Filipino Inventor Society. Filipino Inventor Society? Katabi ng Pizza Hut. Nipa Hut? Pizza Hut, hindi Nipa Hut. Yung pizza. Okay? So, hanapin mo ang ground floor ng Delta Building, Wednesday, alas 2 ng hapon. Alam ko yun, sir. Nadadaanan namin. Very good. Hanapin mo ako doon. Hanapin mo yung free consultation ng kaibigan sa kalusugan, si Richard Gomez. Libre ko yun, sir. Libre. Libre ang free consultation. Pero may bayad yung gamot, ha? Opo. May bayad ang gamot, ha? Opo po. Okay, sige. Maraming salamat. Willie Barrera ng Quezon City. Kaibigan sa kalusugan. Siyempre, libre yung free consultation. Libre din ang free lecture. Pero yung gamot, hindi na po free. Magpunta po kayo dahil gusto natin kayo tulungan. Kapag ang sugar 400, katumbas na po ito ng asukal ng 4 na tao. Ang diabetes, hindi nakakamatay. Subalit ang komplikasyon po nito, sooner or later, darating po. Komplikasyon either sa diabetes. Ano ba yung mga komplikasyon yan? Nasisira ang kidney, nabubulag, napuputol ang paa. O kaya naman, komplikasyon dahil sa gamot laban sa diabetes. Since hindi ka uminom ng gamot, di komplikasyon na lang ng diabetes ang dapat nating iiwasan. Gusto ko po kayong tulungan, ha? Ayoko po nang nabubulag dahil sa diabetes, or nadadialysis, or napuputulan ng paa. Pwede namang iwasan yan Pagtutulong-tulungan po natin yan, ha? May karamdaman ka ba? Magpunta sa ating free consultation sa Monumento, Caloocan. Tuesday and Saturday, 8:30 a.m. to 12 noon. 4th floor, Real Bank Building, EDSA Monumento. Mula sa rotonda ng Monumento facing EDSA, makikita ang Mercury Drug, kasunod ng PS Bank at kasunod ang Real Bank. Makibahagi sa ating talakayan. Mag-text sa cellphone number 0921-296 at 4 na 0, 0921-296 at 4 na 0, o tumawag sa ating landline 470-1750 hanggang 55. Kung kayo po ay magte-text, pagsabi ang pangalan, taga-saan at anong inyong karamdaman. At kung gusto po ninyong mabigyan ng solusyon ng inyong karamdaman, magpunta sa ating mga free consultation schedules. Marami tayong free consultation na ginagawa sa iba't ibang bayan. Meron sa Bulacan, meron sa Cavite, meron sa Alabang, meron sa Ortigas, meron din sa Quezon City. Ayan po ay weekly. Meron din sa Monumento.
At meron din tayo ginagawang free consultation once in a while sa iba't ibang lugar. In fact, ngayong Marso 21, tayo po ay may free consultation na gagawin sa Mahayhay, Laguna at sa Lucban, Quezon. Kasama naman natin dyan si Dr. Robert Navalta. Kahapon nakasama natin sa Baguio si Dr. Ruiz. Sa March 21, si Dr. Robert Navalta naman po at ang kanyang team ang makakasama natin doon. So, tandaan po ninyo, kung meron kayong mga karamdaman, matagal na nagpapahirap sa inyo, hindi po masama ang magkaroon ng ikalawang opinyon. Baka po ikalawang opinyon na to, na wala man pong bayad, ang makakatulong po sa inyo. At ang request ko po, sa ating mga tagapakinig na natulungan na labanan ng kanilang mga karamdaman, habang kayo ay gumagaling, ang request po natin ay maghanap po kayo ng isang katulad ninyo na may karamdaman din. Kung ikaw ay dating may cancer at natulungan ng ating PyCure, maghanap ka ng isang taong may cancer din na gusto mong matulungan. Kung ikaw ay nagdadialysis at natulungan ka ng PyCure, maghanap ka ng isang nagdadialysis at tulungan din natin. Taandaan po ninyo, walang gagaling sa loob ng isang araw o isang linggo o isang buwan. It took you so many years to damage your body. Do not expect na sa loob ng isang buwan, tanggal ang diabetes mo. Na sa loob ng isang buwan, tanggal ang cancer mo. It doesn't work that way. Kapag nagpupunta sa atin na may cancer, sinasabi ko po, ano sinasabi ko? 5 taon tayong magkikita. Sabi ni isa, 5 taon ako magpapakonsulta sa'yo. Oo, libre lang naman magpakonsulta. Sabi naman ng isa, kahit na po 15 taon ako magpakonsulta at magpakita sa'yo, gumaling lang ako. Ba, tama naman po yun, di ba? Kapag may cancer, first 6 months, once a month magkikita tayo. Kapag meron namang diabetes, regular din tayo magkikita, paulit-ulit ang lab test, minomonitor natin habang kayo'y gumagaling. Kaibigan sa kalusugan. Medyo kinakapusan po tayo sa oras. Meron tayong 2 callers, si Nelia at si Beatrice. Pakibilisan lang po natin dahil lumalampas na tayo sa oras. Nelia David ng Pasay, ano po may tutulong ko sa inyo? Sir, magtanong lang po ako. Kasi nagpa-laboratory po ako nung February 23, tapos nag-result ng March 2. Binasa yung laboratory ko, mataas daw po yung SGPT ko, yung sa atay. Anong level ng SGPT mo? 78%. Doble na yan ng normal values. Marami ka bang maintenance medication? Ang binigay po sa akin coenzyme Q10, saka yung liver gold. Hindi, bago yan, may iniinom ka na bang gamot? Ay, wala pa po kasi nung the time na past na month, mataas ang uric acid ko, mga iniinom ko po yung yung Lofirol saka yung Deplopina. Ayan, ano pa mga ibang ininom ng gamot mo sa cholesterol, meron? Wala po, hindi po. Okay, ang pagtaas ng SGPT ay maaring dahil sa iba't ibang bagay. Katulad ng umiinom ka ng pain reliever. Diba? May ininom kang pain reliever, no? Opo. Mataas ang uric acid mo. So, ina-assume ko ikaw ay may gouty arthritis. Opo. So, di ba may gout ka? Opo. So, yan. Dahil nakuha ko sa gamot na iniinom mo, may gouty arthritis ka, Opo. binigyan ka ng pain reliever. Nawala ang gout mo. Opo. Nasira naman atay mo. Ay. Ang kailangan mo, uminom ka ng Samba Cure Plus. Ano po? Samba Cure Plus. Pamba. Samba. Parang samba na sayaw. Opo, Pamba. Samba Cure Plus. Pamba? Letter S ba? S. F. Pamba. Letter S. Opo. Okay, Samba Cure. Pamba Cure. Magpunta ka na lang sa Ortigas, Pasig, ha? Ortigas, Pasig, saan po? Meron kang cellphone? Opo. I-text mo ako, ibibigay ko sa address. Ang cellphone number ko ay 0921 Opo. 296 Opo. 40. Okay. Maraming salamat, Delia David ng Pasay. Kaibigan sa kalusugan. Dahil po sa nabanggit ni Delia na iniinom niyang gamot, isa ay para sa uric acid at isa naman ay pain reliever, na-conclude natin na siya ay may gouty arthritis. Tama. At dahil sa iniinom niyang gamot, nasira ang kanyang atay. Hindi pa naman nasira.
papunta sa pagkasira. Kailangan ng Samba Cure Plus at kailangan tulungan na natin. Beatrice Avila ng Quezon City, magandang gabi sa iyo. Opo. Good evening po. Ano po may tutulong ko sa inyo? Kasi po, lagi akong may ubo. Kailan pa? Ano na ito, 6 months lagi naman ako uminom ng gamot. Anong gamot po iniinom nyo? Marami ito oh. Ano po yung marami na yun? Gamot ba sa ubo? May sa clarithromycin. Aha, ano pa? May sa... Marami. Marami. Na-x-ray na po ba ang baga ninyo? Lahat na-x-ray na. Puro normal naman. Bakit laging hindi ako makahinga? Hindi kayo makahinga. May ubo pero na-x-ray kayo. Normal, ano? Opo, normal po. Bakit? Ayan. Kayo po ba ay nagsisipon-sipon? Opo, ganun. May pag umaga nag-hatching-hatching? Opo. Allergy po yun sa inyo. Allergy nga po ako. So hindi makikita sa x-ray yan? Yun na nga po ano ko po, ba't ganun? Hindi ako makahinga. Oo. Lagi ako nagre-nebulizer. Dapat kapag allergy, ang unang solusyon dyan, iwasan nyo yung sanhi ng allergy. Mga alikabok, pabango, sabon na matatapang. Yung pag naglalaba kayo, tatapang na sabon, yung pampalambot ng nilaban nyo, di ba? Opo. Iwasan ninyo yun, yung mga pabango, usok. Tapos, wag din kayo kumain ng manok, itlog. Ayan. Tapos, yung mga chichirya, mani, mangga. Hindi po ako nagkakakain yan. Okay, mani, mangga, bawal din sa inyo yan. Tapos, magpunta kayo sa ating free consultation sa Delta. Bibigyan ko kayo ng Moringa Cure Plus. Ito ang kailangan ninyo, ha? Apa. Re-resetahan ko kayo. Maraming salamat po, Beatrice Avila ng Quezon City. Paumanhin po sa lahat ng mga gusto pang makapasok na calls. Hindi na po natin ma-entertain. So, susunod po, agahan ninyo ang tawag. Sa hundreds na nag-text sa atin, paumanin po, hindi ko nasagot on the air ang inyong mga katanungan. Subalit, I'll do my best to answer your questions even off the air. Sabi niya ba kasi, naghintay daw sila sagutin ko. Hindi po kaya lahat sa dami, no? I cannot answer your question now. Gabi na po, bukas hindi rin. Pero Lunes, alas 4 ng umaga, magsisimula na ako mag-text. Pero hindi ko naman kaya sagutin kayo sabay-sabay. Hindi po kayang sabay-sabay. Dahan-dahan lang po dahil napakarami po ninyo. Sa isang linggo po, inaabot ako na 1,000 na text messages po. Ito na lang, last text na lang. Retired PNP, Alman Abidin. May enlargement of the heart, kalalabas lang ng ospital. Tulungan ko po kayo, kayo mag-alala. Kung kayo nasa Krame, magpunta kayo sa Ortigas, Pasig. Ite-text ko po ang address at ang location natin. Sa lahat po na nakibahagi sa ating talakayan, maraming salamat po. Sana'y meron ako na ibahagi sa inyo na makakatulong laban sa inyong mga karamdaman. Samahan niyo po ako ulit, ha? Next week, Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi, dito lamang sa DWIZ 882. Kung gusto niyo magpahabol na katanungan, text lang ninyo ako 0921-296-40. Sa text ko na lang po kayo sasagutin at saka in person. Ako po si Richard Gomez, sa inyong kaibigan sa Kalusugan, nagsasabing magandang gabi po sa inyong lahat. Sumainyo ang isang mainit na talakayan kasama ang inyong kaibigan sa Kalusugan. Abangan tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi, dito lamang sa DWIZ 882.